Ang video na ito ay ang panglimang bahagi ng Spirit Realm. Dahil sa ginawa ni Kenly sa Fire Spirit ay napahanga niya si Chu. Hindi din makapaniwala si Kenly sa mga nangyayari sa kanya at ang alam lang niya ay may kinalaman dito ang kanyang lolo. Dagdag pa nito na kaya din siya nandito ay para hanapin ang kanyang lolo. Napatanong naman si Chu kung anong sect siya nabibilang at nang mabanggit niya ang Heavenly Sword Mountain ay dito na din nabanggit ni Chu na miyembro ito ng Terminator sect at kilala din niya umano si Louie. Nang malaman niya na si Chu lang palang mag-isa ang ipinadala ng Terminator sect para sa trial ay nag-alala naman siya kina Tin at Jean. Ayon kay Chu ay pwede niya naman umanong gamitin ang amulet para kontakin ang mga ito kaya dito lang niya nalaman na magagamit pala ang sword amulet na bigay ni Limo para makausap ang iba na meron din nito. Ipinakita ni Chu sa kanya kung paano ito gamitin at sakto namang gumagamit din ito si Tin kaya nalaman nila na humihingi ito ng tulong. Dahil dito ay mabilis na kumilos si Kenly para puntahan ang kinaroroonan ng mga ito. Kasalukuyan palang may nilalabanan si Tin at ilang sandali lang ay nakarating na din dito si Kenly at Chu. Nagawa ng kalaban na mahila si Tin kaya dali-dali din nila itong binalikan para iligtas at dito na nila nakita ang kalaban na isa palang Wood Spirit. Nang mailigtas nila si Tin ay dito lang din nila nalaman na nasa loob pala ng Wood Spirit si Jean. Patuloy nilang nilabanan ang Wood Spirit hanggang sa madakip muli si Tin at nang ililigtas na nila ito ay bigla namang may umatake kay Chu na si Louie pala. Gusto pa din pala nito na makuha kay Kenly ang flesh-filling tombstone kaya habang sinusubukan ni Kenly na iligtas si Tin ay hinarap muna ito ni Chu para pigilan ito. Gagamitin sana ni Kenly ang Terminator Profound Bomb pero nag-alinlangan siya dahil baka madamay sila Tin kaya nagkaroon ng pagkakataon ang Wood Spirit na mapuruhan siya. Dahil dito ay ginamit ni Chu ang kanyang kapangyarihan kay Louie at nang susubukan niya na sana na iligtas sila Kenly ay nagawa pa nila Louie na makaatake sa kanya. Matapos itong masangga ni Chu ay muling umatake sila Louie hanggang sa madakip na din si Chu ng Wood Spirit. Nang inatake muli ng Wood Spirit si Kenly ay dito na muling napa-activate ni Kenly ang flesh-filling tombstone. Mabilis niyang inatake ang Wood Spirit kaya nabitawan nito sila Tin at Chu. Gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng kanyang lightning at ng fire spirit ay sinubukan niya na iligtas si Jean pero hindi ito umubra. Nang aatakihin na sila ni Tin ng Wood Spirit ay may bigla na lang nagliwanag kay Kenly. Ito pala ang wooden statue na nagdahilan para matanggal sa Wood Spirit ang dark energy kaya ibinalik na nito si Jean. Kilala din pala ng Wood Spirit ang lolo ni Kenly dahil sa utang na loob nito dito. Pero ayon sa Wood Spirit ay ipapaliwanag niya na lang umano ang lahat kung maibalik niya na ang kanyang lakas at pumasok din ito sa Soul Suppressing Orb. Susubukan na sana ni Louie na kunin ang flesh-filling tombstone ngunit mabilis siya tinutukan ni Chu ng Terminator Profound Bomb. Dahil dito ay hindi na nakapalagpas si Louie at hinayaan na lang muna si Kenly. Nang magkamalay si Jean ay dito na naikwento ni Tin ang mga nangyari. Sinimulan ni Tin ang kwento nung magkita sila ni Jean hanggang sa pumasok sila dito sa Spiritual Forest para takasan ang mga humahabol sa kanila ng mga taga-Divine Weapon Sect. Habang naglalakad na sila dito ay nakaramdam sila na parang may sumusunod sa kanila. Dahil dito ay sinubukan nilang makalabas na kaagad dito ngunit napansin ni Jean na parang nagpapabalik-balik lang sila. Nakumpirma niya ito nang makita niya muli ang marka na inilagay niya sa puno. Ginamit niya ang kanyang sandata at nakumpirma nila na may kakaiba nga sa mga puno. Katapos ay nakita nila ang isang puno na parang isang anyong tao. Dito na naalala ni Tin ang wood race na nabasa niya sa sinaunang libro ng Profound Heaven Alliance. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng paraan para makalabas dito hanggang sa mapunta sila sa isang ilog. Gusto ni Tin na maglinis muna dito ng katawan at nagpasya naman si Jean na siya muna ang magbabantay. Pero bigla na lang tinulak ni Tin si Jean kaya nauna tuloy ito para maglinis ng katawan. Ilang sandali lang ay kumilos na ang mga puno kaya kaagad na binalikan ni Tin si Jean ngunit nakontrol na ito ng Wood Spirit. Sinubukan ni Tin na iligtas si Jean ngunit hindi siya makalapit dito kaya nang magkamalay si Jean ay sinabihan nito si Tin na gamitin ang sword amulet para humingi ng tulong sa iba dahilan para dumating din dito kahit sila Louie. Humingi ng tawad si Jean sa kanilang lahat dahil sa perwisyo na naidulot niya. Katapos ay dito na din nagpakilala si Chucky na Jean at Tin kaya pinasalamatan din ito ni Jean. Ilang sandali lang ay nakita naman nila ang isang miyembro ng Heavenly Sword Mountain na humihingi ng tulong. Kaagad nila itong nilapitan pero bago pa man ito makapagsalita ay may umatake na dito. Dito na nila nakita na inaatake ng ibang mga taga Heavenly Sword Mountain ang kanilang mga kasamahan. Nang mapansin nila ang mga mata ng iba sa mga ito ay naalala nila Tin na parang kapareho ito ng mga humahabol sa kanila kanina. Ilang sandali lang ay umatake na din sa kanila ang mga ito kaya napilitan na silang lumaban.
Napansin naman ni Jin na nakakakita na siya ng evil energy sa mga umaatake sa kanila at dagdag pa niya na simula nang magkamalay siya ay parang nag-iba na din ang tingin niya sa kapaligiran. Ginamit ni Kenli ang kapangyarihan ng Fire Spirit at ng kanyang lightning para atakihin ang mga kalaban. Katapos ay nakita niya si Louie na nasaniban din pala kagaya ng iba. Inatake siya nito ng sunod-sunod kaya lumikha na lang muna siya ng barrier at tinulungan na din siya ni Chu. Habang nilalabanan nila Jin ang iba ay nakakakita sila ng mga insekto na naglalaglagan sa mga ito na bigla na lang ding sumabog. Matapos mabasag ang barrier nila Kenli at Chu ay mabilis na inatake ni Kenli si Louie dahilan para sandaling maapektuhan ang cursed. Kaagad na nakiusap si Louie na iligpit na umano siya pero tuluyan na din siyang naging halimaw. Inatake nito ang mga nasa baba at matapos ang ilang segundo ay tanging sila Kenli na lang ang natira. Sinubukan ni Kenli na sugurin si Louie ngunit kaagad siyang inatake kaya tinulungan siya ni Chu. Nang mahawakan ni Tin si Louie ay ginamit ni Kenli ang flesh-filling tombstone ngunit nakawala din kaagad si Louie at nag-transform bilang isang malaking espada. Pagka-atake nito ay pinigilan nito ni Chu at nang makumpleto na ni Kenli ang kanyang atake ay pinunterian nito kaagad si Louie. Dahil dito ay nabalik na sa katinoan si Louie na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita dahil sa kanyang nagawa. Magpapatiwakal na sana ito kaya kaagad itong pinigilan ni Kenli. Sinabi ni Kenli na dahil kay Limo ay hindi niya umanong hahayaan na gawin ni Louie ang kanyang binabalak. Dagdag pa nito na hindi din sapat na kabayaran sa mga ginawa niya sa kanyang mga kasamahan ang pagkitil niya sa kanyang buhay. Muling inalala ni Louie ang araw nang ipakiusap siya ng kanyang lola na si Elder Lunan kay Limo na maging estudyante nito. Ngunit tinanggihan ito ni Limo dahil isa lang umano siyang karaniwang estudyante at baka mapahamak lang siya. Dahil sa sama ng kanyang loob sa mga sinabi ni Limo ay ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang kaduelo. Nakita ni Limo ang galing niya sa paghawak ng espada ngunit bigo pa din siya na mapapayag ito. Makalipas ang ilang taon, matapos niyang matalo ang isang level 4 spirit beast ay ipinaalam sa kanya ng kanyang lola ang tungkol sa Divine Mausoleum at ang plano ng mga ito na ipadala siya dito kasama ng iba. Dito niya na din unang narinig ang pangalan ni Kenli na makakasama din umano nila pagpunta nila ng Divine Mausoleum. Nakiusap si Kenli kay Chu na tulungan siya na mailibing ng maayos ang mga nasawi. Ilang sandali lang ay nagpasya na din si Louie na tumulong sa kanila. Nang matapos na sila ay dito na sinabi ni Jin ang kanyang nararamdaman na presensya sa loob ng katawan ni Louie. Pero kasalukuyan pa itong paralisado dahil sa ginawang atake ni Kenli. Biglang naalala ni Chu ang paraan kung paano matatanggal ng tuluyan ng cursed worm sa katawan ng apektadong tao. Nabanggit niya ang mother worm na ayon kay Louie ay ito si ihaw ng Black Voodoo Cult. Dahil dito ay nagpasya si Kenli na kailangan nilang hanapin ito para tuluyan ng matanggal ang cursed worm kay Louie. Buo naman ang suporta ni Chu sa pinaplano ni Kenli dahil matagal na din umano niyang gustong turuan ng leksyon ang mga ito. Habang sa Snow Mountain naman ay may isang babae ang gusto na ding makita si Kenli sa lalong madaling panahon. Bigla siyang nakakita na isang portal na bumukas at ito pala ay kagagawa ni Duan sa pakiusap ni Talon na siya palang ama ni Tanya. Gusto ni Tanya na pumasok din sa Divine Mausoleum para sundan si Kenli. Balak din sana ni Talon na samahan si Tanya ngunit dahil sa taglay niyang kapangyarihan ay bawal siyang makapasok dito. Pagkaalis ni Duan ay inilabas ni Tanya ang isa niyang kagamitan para makumpirma kung nandito nga si Kenli. Nang makumpirma niya na ito ay binigyan niya ng isang bagay si Talon na may spiritual energy niya na magagamit nito para matuntun siya. Pagkapasok ni Tanya ay nagsara na din ang portal na ginawa ni Duan. Nang mag-uumpisa na sana siya sa paglalakad ay tinanong naman siya ng babae na naghahanap din kay Kenli kung kaibigan niya ba umano si Kenli. Sinagot niya naman ito kaagad habang papalapit sa babae ngunit may patibong pala ito na nakahanda. Makalipas ang ilang oras ay nalaman ni Ihaw na nasira ang worm formation na nilagay niya kaya kaagad niyang pinadala dito ang kanyang mga alagad. Ito pala ay kagagawan nila Kenli at ilang sandali lang ay nakarating na dito ang mga alagad ni Ihaw. Sa sobrang dami ng mga ito ay mabilis silang napalibutan at may iba na din na nag-transform na. Pero dahil kina Jin at Tin ay kaagad din nilang naubos ang mga ito. Mabilis na kumilos si Louie para puntahan na si Ihaw kaya sinundan din ito kaagad nila Kenli. Nang makarating na sila sa kinaroroonan ni Ihaw ay naramdaman din kaagad nito ang presensya ni Louie. Pagka-atake nito ay mabilis namang kumilos si Kenli para pigilan ito. Katapos ay sinundan ito kaagad ni Louie ngunit nasanggalang ito ng halimaw. Pagkasugod nito ay nagawa itong mahati ni Louie ngunit nag-transform naman ito sa maraming ahas at inatake si Louie. Nang muling sumampong ang cursed worm sa katawan nito ay kaagad itong pinunteriya ni Kenli ng kanyang lightning dahilan para muling maparalisa ang cursed worm.
Pagkadating dito ng iba pang mga alagad ni Ihaw ay kaagad niya itong pinalusog kay Louie kaya dali-dali ding lumikha si Kenly ng flame barrier para pigilan ang mga ito. Hindi makapaniwala si Latin na tuwang-tuwa lang si Ihaw habang nakikita nito ang kanyang mga alagad na nasusunog. Nang pinasabog nito ang iba ay dito na nasira ang barrier kaya mabilis silang umalis. Ginamit ni Kenly kay Ihaw ang pinagsanib na atake niya ngunit nakaiwas lang ito. Pagka-atake nito sa kanila ay mabilis na lumikha ng barrier si Latin at Chu. Ngunit may ilan-ilan pa din na nakapasok sa kanilang barrier kaya nanghina sila pareho. Pagka-atake ng mga kalaban sa kanila ay mabilis itong sinangga ni Kenly. Patuloy nilang nilabanan ang mga alagad ni Ihaw hanggang sa magpasya na si Kenly na direktang atakihin si Ihaw. Nagawa niya itong mapuruhan ng kanyang sipa at nang sinundan niya ito ng isa pang atake ay sinangga na ito ng babae. Pagkabangon ni Ihaw ay naglabas ito ng halimaw at nagawa nitong mapabagsak si Kenly. Pagka-atake nito muli ay nagawa itong mapigilan ni Chu. Muli itong umatake at habang pinipigilan ito ni Chu ay sinugod din sila ng ibang kalaban. Ginamit ni Jin sa mga ito ang kanyang sandata hanggang sa matamaan din ito si Ihaw kaya nakawala sila Chu. Pinilit ni Tin na makatayo at ginamit niya ang kanyang illusory form kay Ihaw. Dahil dito ay mabilis nilang sinugod si Ihaw ngunit sinumpong na naman si Louie kaya napigilan siya ng kalaban. Ngunit nalabanan niya ito at gamit ang anyo niya bilang espada ay inatake niya si Ihaw na sinundan din kaagad ni Kenly. Nagawa nilang mapuruhan si Ihaw at matapos itong maparalisa mula sa atake ni Kenly ay sinundan ito ni Kenly ng kanyang Heavenly Thunder Eradication. Dahil dito ay unti-unti nang nararamdaman nila Louie ang pagbabalik ng kanilang spiritual energy. Katapos ay nilapitan ni Louie si Ihaw at nang ililigpit niya na ito ay napigilan siya ng alaga nitong halimaw. Kinuha nito si Ihaw sabay nagpalabas din ito ng cursed worms dahilan para mahiwalay ang tatlo kina Kenly at Jin. Mabilis naman silang kumilos para sundan ang mga ito na patungo sa Snow Mountain. Nang makalabas sila ng kagubatan ay nakakita sila ng labanan. Nakita nila si Gao Yun na ipinagtaka ni Kenly bakit ito naririto at sa di kalayuan nito ay nakita naman nila si Sean. Wala silang tigil na inaatake ng kanilang mga kalaban at nang lumipat si Gao Yu papunta kay Sean ay may bigla namang umatake sa kanila ng napakalakas na kagagawan na ng pinuno na kilala nilang Arrow God. Umatake ito muli pero nakaligtas din sila muli kaya dito na napagtanto ng Arrow God na hindi sila basta-basta. Dahil dito ay muling naghanda ang mga kalaban para paulanan uli sila ng mga bala ng pana ngunit bago pa man nila ito magawa ay bigla naman silang pinasabugan gamit ang Terminator Profound Bomb na kagagawa naman ni Kenly. Nang nilapitan ni Kenly sila Gao Yu ay dito na sila pinaulanan kaya kumilos na din si Jin para sanggain ang mga ito. Pagka-atake ng Arrow God ay si Kenly na ang sumangga dito at tinulungan din siya ni Gao Yu. Muli silang pinaulanan kaya naisip ni Kenly na umatras muna sila. Gamit ang mga Terminator Profound Bomb ay matagumpay silang nakaalis dito. Nang makalayo-layo na sila ay dito na naikwento ni Gao Yu ang lahat kay Kenly simula nang makakuha sila ni Sean ng Jade Pendant hanggang sa makapasok na siya dito at muli na naman silang nagkita ni Sean. Dahil parehas silang papunta sa Snow Mountain ay dito na sila nagsama. Hanggang sa mapadaan sila sa mga nakalaban nila kanina kaya doon na sila inatake. Nilapitan nila ang gate na mahigpit na binabantayan ng mga nakalaban nila. Base sa kanilang mga nakikita ay may hinala si Gao Yu na hindi mga kalahok ang mga ito sa trial at parang matagal na silang naninirahan dito. Ayon naman kay Sean na sila ang tinatawag ng mga Eastern Barbarians at katulad sa kanila ay may pakay din ang mga ito sa Divine Mausoleum. Dahil wala na silang makitang daan para makarating sa Snow Mountain ay wala silang magagawa kundi pilitin na makadaan dito. May naisip naman na paraan si Gao Yu para makapasok sila nang hindi sila nahahalata. Ilang sandali lang at nang kumapal na ang hamog sa lugar ay dito na sila nagsimulang pumasok. Matagumpay silang nakapasok at nang makita nila ang mga karuwahe na may sakay na mga kahoy ay naisip nilang sumakay dito. Dahil mas naging alerto pa ang mga bantay dahil sa hamog ay gumawa ng paraan si Sean para makasakay na sila ng karuwahe. Pagkaalis ng karuwahe na nasakyan nila ay bigla namang may narinig na boses si Kenly na humihingi ng tulong. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa isang lawa kung saan may isinasagawang parang ritual dito. Muli na namang narinig ni Kenly ang boses na humihingi ng tulong sa kanya na siya lang ang nakakarinig. Nararamdaman niya na din na malapit lang sila dito at may kutob siya na posibleng nasa lawa ito. May hinala naman si Jin na posibleng kapareho ito ng Fire Spirit at ng Wood Spirit. Pagkaalis ng mga bantay ng karuwahe para tumulong sa lawa ay mabilis silang lumabas para lumapit din sa lawa. Nakita nila dito na hinihigop ng magic circle na nasa itaas ang tubig sa lawa at ilang sandali lang ay nakita na nila ang Thunder Spirit na siya palang gustong madakip ng mga barbarians.
Sinusubukan ng Thunder Spirit na umatake ngunit may nakahanda ang mga barbarians na pangutra dito. Nang mahila na ito mula sa tubig ay muling narinig ni Kenly ang boses ng Thunder Spirit at sa pagkakataon na ito ay nagulat si Kenly dahil alam nito na apo siya ni Kenshan. Kaya natanong niya ito paano nito nalaman na apo siya ni Kenshan at ayon naman sa Thunder Spirit ay dahil sa dugo umano na dumadaloy sa kanya. Dagdag pa nito na naatasan din umano ito ni Kenshan na hintayin siya. Dahil nakumpirma na ni Kenly na kapareho din ito sa Fire at Wood Spirit ay nagpasya siya na iligtas ito. Muling sinubukan ng Thunder Spirit na umatake ngunit nahihigop lang ito ng mga wooden structure na nakapalibot sa kanya. Katapos ay sinubukan din nito na kumawala sa mga tali pero napahinto naman ito ng isa sa malakas na miyembro ng mga barbarians na mabilis nagutos sa iba na maghanda ng mga bagong wooden structures. Dito na sinamantala nila Kenly ang pagkakataon at inatake ang mga barbarians na naghahanda sa mga wooden structures. Dahil natatagalan na ang mga nautusan ay sinundan na ang mga ito at dito lang nila nalaman na wala na itong mga malay. Ginamit naman ni Kenly ang kanyang mga Terminator Profound Bomb kaya nagtawag na ng tulong ang mga barbarians. Naglaban sila Kenly at ng isa sa malakas na miyembro ng barbarians habang sila Jin naman ay sinira ang mga wooden structures. Dahil dito ay nawala na din ang magic circle kaya bumagsak din muli ang mga tubig ng lawa na nahigop kanina. Matapos masangga ni Kenly ang atake ng kanyang kalaban ay dito na din pumasok sa kanya ang Thunder Spirit. Katapos ay inatake siya muli ng kanyang kalaban at may isa pang malakas na barbarian ang umatake din sa kanya pero hindi ito umubra sa kanya. Ginamit niya ang Rapid Heavenly Thunder kaya marami siyang napabagsak. Plano na sana nilang umalis na dito ngunit dumating naman dito ang Arrow God at ibang mga barbarians. Habang pinapaulanan sila ng mga bala ng pana ay inatake din sila nito. Nang iniiwasan na nila ito ay sumampong naman ang pinsala ni Kenly kaya mabilis na kumilos sila Jin at nang matatamaan na si Kenly ay sinangga ito ni Gaoyu. Isa pala itong chained arrow kaya nahila nito si Gaoyu pero nagawa pa ni Gaoyu na makaatake. Katapos ay dito na ginamit ni Gaoyu ang kanyang demonic power kaya nagawa nitong maputol ang chained arrow. Hindi makapaniwala ang Arrow God sa nakikita niya kay Gaoyu. Ilang sandali lang ay inumpisahan na ni Gaoyu ang kanyang pag-atake. Dahil sa lakas ng kanyang demonic power ay tumitilapon lang ang mga kalaban. Dito na nagpa siya ang Arrow God na gamitin ang Arrow of Demon Seal. Pagka-atake nito ay matagumpay nitong napuruhan si Gaoyu dahilan para magapos si Gaoyu. Gusto ni Kenly na tulungan sana si Gaoyu ngunit dahil sa dami ng spiritual energy na nawala sa kanya ay bumagsak lang siya muli. Nang sinubukan naman ni Sean na iligtas si Gaoyu ay pinaulanan naman siya ng mga bala ng pana. Plano ng mga barbarians na kunin naman ang demonic power ni Gaoyu bilang kapalit sa Thunder Spirit at ito ang dadalhin nila sa mismong Divine Mausoleum para naman kunin ang Holy Skull ng dating Arrow God. Habang paalis na sila dito ay patuloy pa din ang iba sa pag-atake kina Kenly. Kahit anong kagustuhan ni Kenly na iligtas si Gaoyu ay wala siyang magawa dahil sa sitwasyon niya kaya sinasabihan na lang siya ni Sean na walang silbi. May inilabas si Jin na replenishment potion na makakapagpabalik kahit papano ng nawalang spiritual powers ni Kenly. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay hindi pa din bumubuti ang kalagayan ni Kenly. Ilang sandali lang ay biglang nagliwanag ang soul suppressing orb at lumabas ang flesh-filling tombstone. Katapos ay bumukas ito at nagsilabasan naman ang tatlong spirits. Kinuha ng wood spirit si Kenly at nang mahawakan din siya ng fire at thunder spirit ay nakausap niya ang mga ito. Balak ng mga ito na ibalik ang nawalang spiritual powers niya at katapos ay tinanong din siya kung ano o mano ang kahilingan niya. Matapos niyang sabihin na gusto lang niyang mailigtas ang kanyang mga kaibigan ay dito na nagsibalikan sa soul suppressing orb ang mga spirits at nagising na din siya. Katapos ay kaagad nilang sinundan ang mga barbarians sa Snow Mountain. Pagkadating nila dito ay bumungad sa kanila ang mga barbarians na naninigas na sa yelo. Dahil dito ay muling naalala ni Sean ang nangyari kay Yirong at sa isa niyang braso. Katapos ay sinabihan niya si Kenly na kung dumating man sa oras na pakiramdam na nito na wala na itong silbi ay dapat nitong tandaan na may isa pa itong katauhan na daang beses ang lakas kumpara sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at may hinala sila na kagagawa nito ng Ice Spirit. Ilang sandali lang ay nakarinig sila na parang may nagaganap na laban sa unahan. Kagad nila itong pinuntahan at nakita nila na naglalaban ang Arrow God at ng babae na gustong makita si Kenly. Katapos ay nakita din nila sa likod ng babaeng ito si Gaoyu na nakakulong. Matapos ang ginawang pag-atake ng babae sa Arrow God ay naparalisa na ang isang kamay ng Arrow God. Pero ginamit ng Arrow God ang kanyang bibig at pinunterya ang babae ngunit iniba nito ang direksyon para matamaan ang Snow Mountain.
Dahil dito ay kumilos na si Kenli para puntahan si Gaoyu at hindi naman nakalain ng Arrow God na buhay pa ang babae. Matapos nitong makita si Kenli ay niligpit na nito ang Arrow God kaya bago pa makalapit si Kenli kay Gaoyu ay nakaatake pa ito kay Kenli. Nang gagamitin na ni Kenli ang kapangyarihan ng Fire Spirit ay naramdaman ito ng babae pero ayon dito na sayang lang dahil hindi niya umano nagagamit ng buo ang kapangyarihan ng Fire Spirit dahil mahina siya. Nagpakilala ang babaeng ito bilang Ice Spirit at hindi kagaya ng ibang spirits ay gusto nitong masubukan muna kung karapat-dapat ba umanong pagsilbihan si Kenli kagaya ng kanyang lolo. Nabanggit din ito ang Cursed Worm na may mga dala umanong mga bihag at kasalukuyang nasa tuktok ang mga ito ng Snow Mountain. Katapos ay umalis na ito dito at sa tuktok ng Snow Mountain na lang umano sila magkita-kita kung gusto pa ni Kenli na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Kaagad din silang lumakad ngunit dahil sa sobrang lamig ay hindi na ito nakayanan ni Jean. Dahil dito ay ginamit ni Kenli ang kapangyarihan ng Fire Spirit. Sa pamamagitan nito ay naibsan na ang sobrang lamig na nararamdaman ni Jean. Nagpatuloy sila sa pag-akyat at nakita din nila sa daan ang mga high-level spirit beasts. Ilang sandali lang ay nakarating na din sila sa tuktok at bago pa sila makapasok ay sinalubong kaagad sila ng kapangyarihan ng Ice Spirit. Nang makarating na sila sa loob ay sinalubong naman sila dito ni Ihaw. Nang magpakita ang Ice Spirit ay dito na din nila nakita sila Tin at ang iba. Nang magising si Tanya ay tuwang-tuwa pa ito nang makita si Kenli ngunit di nagtagal ay napagtanto na din ito ang kanyang kalagayan. Nakipagsabuatan pala si Ihaw sa Ice Spirit dahil halos pareho lang din naman ang kanilang layunin at dito na din sinabi ng Ice Spirit na kailangan umano munang matalo silang dalawa bago niya pakawalan sila Tanya. Unang umatake si Ihaw at habang pinipigilan ito ni Kenli ay umatake din ng Ice Spirit. Nang sinundan pa ito ng atake ng Ice Spirit ay tumulong na dito si Jean. Ngunit hindi nakayanin ni Jean ang lakas ng Ice Spirit kaya muling ginamit ni Kenli ang kapangyarihan ng Fire Spirit. Susubukan din sana ni Ihaw na umatake muli ngunit kumilos na din si Sean. Muling umatake ang Ice Spirit na nagawa pa nilang masangga pero di nagtagal ay hindi na ito nakayanan ng kanilang barrier. Akala ng lahat ay patay na sila Kenli ngunit ilang sandali lang ang makalipas ay nagawa ni Kenli na masira ang malaking yelo. Katapos ay inilabas din ito ang tatlong spirits para hingin ang tulong ng mga ito. Silang apat ang nakipaglaban sa Ice Spirit at sila Jean at Sean naman ang humarap kay Ihaw. Pagka-atake ni Ihaw ay itinulak ni Sean si Jean kaya ito ang sumalo sa Cursed Worm at nadakip din ito. Susubukan sana ni Jean na pakawalan sila Tin ngunit may spell pala na inilagay ang Ice Spirit sa mga kulungan dahilan para siya naman ang makulong sa yelo. Matapos mapabagsak ng Ice Spirit si Kenli ay naglagay naman ito ng mga icicles sa mga kulungan. Dahil dito ay inatake ni Kenli ang Ice Spirit kasabay ang iba pang spirits. Naunang bumigay si Kenli kaya sinundan kaagad ito ng atake ng Ice Spirit. Pero sinangga ito ng mga spirits kaya inatake sila ng Ice Spirit ng isa sa pinakamalakas nitong atake. Nang mapupuno na si Kenli ng yelo ay biglang nagliwanag muli ang kanyang soul suppressing orb kaya muling naibalik ang lakas ng ibang spirits. Ililigpit na sana ni Ihaw si Sean ngunit nasangga ni Sean ang atake nito. Inilabas ni Kenli ang flesh-filling tombstone at gamit ito ay natalo nila ang atake ng Ice Spirit at dahil dito ay nakawala na din si Jean. Inatasan ni Kenli ang Fire Spirit na tanggalin ang spell sa mga kulungan at katapos ay dito na ito inatake ni Jean. Nagawa naman ni Sean na masira ang sandata ni Ihaw gamit ang nakatago niyang sandata mula sa isa niyang kamay kaya napuruhan niya din ito at nakawala dito. Ngunit bigla itong naglabas ng demonic energy at ilang sandali lang ay nagbago na ang hitsura nito. Ayon kay Louie ay ito umano ang nagtatag ng Black Voodoo cults. Dahil dito ay alam nilang mas delikado ito kumpara kay Ihaw at kahit sa kasalukuyang pinuno ng Black Voodoo cults. Sinubukan itong atakihin ng Ice Spirit ngunit madali lang itong nakaiwas. Dito na nagsimula ang kanilang pakikipaglaban dito at kahit ang Ice Spirit ay nahihirapan din dito. Alam nito na wala talagang plano ang Ice Spirit na makipagtulungan sa kanya at gusto lang ng Ice Spirit na masubukan si Kenli. Matapos nilang magpalitan muli ng kanilang mga atake ay nakiusap na ang Ice Spirit kay Kenli na pagtulungan nilang talunin ang kalaban. Habang ang Ice Spirit ang pumipigil sa poisonous gas ay sila Kenli naman ang naatasan para iligpit ito. Sunod-sunod silang umatake ng kanilang mga malalakas na teknik hanggang sa maputol nila lahat ng mga galamay nito. Ngunit muli lang itong nag-regenerate at nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban dito. Naglabas ito ng tunog na sobrang sakit sa tenga at naging dahilan para gumuho ang kinatatayuan nila. Dahil dito ay napasok sila sa loob na mismo ng Divine Mausoleum. Nakita nila dito ang mga treasures at maraming kabaong. Habang nililibot nila ang buong paligid ay may kakaibang naramdaman si Kenli.
Sinundan niya ito at kasabay ng kakaiba na nangyayari sa kanyang palad ay may nakita din siyang isang tao. Mabilis niya itong pinuntahan at nakita niya ang taong ito na nakasilid sa isa ding kabaong. Nang aatakihin na sana siya ng kalaban ay mabilis siyang iniligtas nila Louie at Sean at ang mga ito muna ang nakipaglaban. Nalaman na lang nila na wala na palang malay si Kenly pero ilang sandali lang at dahil sa pagpupumilit nilang gisingin ito ay nagkamalay din ito. Ayon kay Chu ay dahil umano ito sa natutunan na ni Kenly ang isang forbidden technique. Dagdag pa nito ay isa sa mga ninuno ng Blood Sect ang nilapitan ni Kenly. Nang madakip ng kalaban ng Ice Spirit ay kaagad din itong iniligtas ni Kenly. Dito na nagpa siya ang kalaban na mag-self-destruct kaya mabilis na inilabas ni Kenly ang mga spirits. Plano ni Kenly na maiselyo ito para mapigilan ang pinaplano nito. Sinubukan ito ng mga spirits pero nahihirapan sila dito. Sinamahan ni Kenly ang mga spirits pero bago pa sila makaatake ay naitaboy sila ng kalaban. Iminungkahi ng mga spirits kay Kenly na gamitin ang flesh-filling tombstone. Nang inilabas niya ito ay kaagad niya ding nahigop ang mga treasures. Matapos makita ng Ice Spirit na kaya din niyang gamitin ang flesh-filling tombstone ay nagpasya na din ito na pumasok sa kanyang soul-suppressing orb. Pagkasabog ng kalaban ay mabilis na lumikha si Kenly ng barrier para maprotektahan silang lahat. Dahil sa sobrang lakas ng pagsabog ay tuluyan ang gumuho ang Hidden Realm. Nang malaman ni Elder Lunan ang nangyari sa Hidden Realm ay bumuo ito kaagad ng grupo para hanapin si Louie. Nakarating din ang balitang ito sa kasalukuyang pinuno ng Blood Sect na si Zuji. Bumagsak naman sila Kenly sa isang isla ng Land of Riot na tinatawag na Flaming Sun Island. Pagkabangon ni Kenly ay lumabas mula sa Soul Suppressing Orb ang mga treasures na nahigop niya. Kasama din sa mga ito ang labi ng founder ng Blood Sect na gustong ipahanap ni Zulay kaya malaki ang pasasalamat nito kay Kenly. Ilang sandali lang ay nagsidatingan na ang mga iba't ibang grupo para magpaunahan na makuha ang mga treasures. Hindi naman nila akalain na andito na din si Puwei na kaagad inatake ang mga nasa unahan. Ilang araw ang nakakaraan matapos ang pagpasok nila Kenly sa Hidden Realm ay binalikan ni Limo ang Chilan Continent. Nagtaka siya na wala siyang nakita ni isang tao sa Armament Sect. Nang mapunta siya sa 12 Pillars ay nagpakita sa kanya dito ang tatlong Heavenly Sword ng Heavenly Sword Mountain na sila Enzo, Yanbei at Elder Lunan. Dahil matagal na umano siyang hindi umuuwi ay gusto ng mga ito na ibalik siya sa Heavenly Sword Mountain. Dahil ayaw niyang sumama sa mga ito ay napilitan na ang mga ito na atakihin siya. Alam niya na hindi siya kayang talunin ng tatlong Heavenly Sword lang ngunit hindi niya akalain na kasama pala ng mga ito ang chief ng Black Voodoo Cult na si Jongo kaya napuruhan siya ng atake nito. Hindi siya makapaniwala na nakipag-alyansa na pala ang Heavenly Sword Mountain sa Black Voodoo Cult. Katapos ay itinuturing din siya na traidor umano sa Heavenly Sword Mountain. Sinubukan niyang makipaglaban ngunit dahil sa cursed worm mula sa ginawang atake ni Jongo ay hindi niya nagamit ang buo niyang kapangyarihan kaya natalo siya. Dinala siya sa isang lugar at dito siya ikinulong para paaminin sa kinaroroonan ni Yushi. Hindi niya akalain na nandito din pala ang Great Elder ng Council of Elders. Ito ang nagbigay ng balita sa kanya tungkol sa pagbabalik nila Kenly mula sa Divine Mausoleum at alam nilang babalik din ito ng Chilan Continent dala-dala ang kailangan nila. Kaya ang kailangan lang nila ngayon ay ang mahanap si Yushi. Napagpasyahan nito na ipadala si Jongo sa Chilan para hanapin si Yushi. Katapos ay may pinapasok din ito na makakatulong umano kay Jongo at ito pala ay si Kaito. Sa pagpapatuloy ng ginagawang pag-atake ni Puwei sa iba ay biglang dumating dito si Zuji. Nang makita nito ang labi ng kanilang ninuno ay nagulat ito at mabilis na kumilos para puntahan ang labi. Dito na nakipaglaban sila Kenly pero kahit anong panangga ang gamitin nila ay nasisira lang ito ni Zuji. Hanggang sa bigla na lang ding lumabas si Zulay para subukan na kalabanin ito na dati din pala niyang karibal sa posisyon bilang Sect Master. Ginamit niya ang kanyang Blood Dragon ngunit dahil kalahati lang ng kanyang kapangyarihan ang nagagamit niya ay madali lang siyang natalo nito. Pagkabalik niya sa Soul Suppressing Orb ay dito na nalaman ni Zuji kung bakit sobrang hina niya matapos nitong hawakan si Kenly. Balak sana nito na iligpit na si Kenly para mailigpit niya na din umano ng tuluyan si Zulay. Ngunit matapos niyang marinig ang pangalan ni Kenly ay hindi niya na itinuloy ang plano niya at isa pa ay dahil nagtataglay na din si Kenly ng teknik ng Blood Sect kaya para sa kanya ay miyembro na din nila ito. Nang nilapitan niya ang kanilang unang Sect Master ay may ginawa siya para mapasok ang Soul Realm nito. Hindi siya makapaniwala nang makita ang 8 level ng spiritual altar na nakumpleto ng unang Sect Master nila dahil sa buong buhay niya ay hanggang 3 level lang ang kinaya niya. Dahil dito ay bigo siya sa binabalak niyang pagsamahin ang kanilang spiritual altar.
Hindi niya namalaya na galit na pala si Kenly dahilan para mapalabas nito ang Sacred Corpse. Kaagad nitong inatake ang ibang grupo na sumusubok na kunin ang mga treasures. Sinugod ni Kenly si Zuji kaya mabilis itong umalis dito. Sinundo naman si Louie ng dalawang Heavenly Sword na sila Yandong at Xian. Pagkalapit dito ni Kenly ay dito niya na nalaman ang sitwasyon ni Limo. Isa din pala sa rason bakit pinagbibintangan itong traidor ng Land of Riot ay dahil sa pasekreto umano nitong sinusuportahan ang angkan nila Kenly. Nabanggit din ni Yandong ang nangyari sa armament sect at bago sila umalis dito ay nabanggit din ito ang pangalan ni Yushi na kasalukuyan na ding tinutuligsa. Dito na nawala ng malay si Kenly kaya dinala muna nila ito sa isang kubo sa itaas. Naatasan muna ni Tin si Gaoyu para magbantay dito dahil pupuntahan niya din sila Jin at Chu. Ngunit pagkalabas mismo ni Tin ay biglang inatake ni Kenly si Gaoyu kaya nawalan ito ng malay. Habang kinukuha ni Sean ang ibang mga treasures ay nakita siya ni Tanya. Sa pagpupumilit ni Tanya na malaman ang rason ni Sean bakit niya kinukuha ang mga ito ay dito na sinabi ni Sean na balak niya itong gamitin para ipagpalit sa buhay ng isang tao. Pagkabalik ni Tin sa kubo ay nagulat na lang siya na si Gaoyu na ang nakahiga at wala na dito si Kenly. Matapos niyang makita ang iniwang sulat ni Kenly ay kaagad siyang lumabas para hanapin ito. Kasalukuyan pala itong nasa kinaroroonan ng labi ng unang sect master nila Zulei. Lumabas mula dito si Zulei at hindi din ito nagtagumpay dahil katulad kay Zuji ay hanggang 3 levels lang din ang naabot niya kaya halos imposible na isama ang spiritual altar nila dito. Natanong ito ni Kenly kung ilang araw abutin para magawa niya ito at ayon naman kay Zulei ay posibleng abutin siya ng ilang buwan o mas malala pa ay taon kaya matatagalan siya sa islang ito. Nalaman din ni Kenly ang tungkol sa Sacred Corpse na isa palang tagapagsilbi ng mga Diyos at may hinala si Zulei na kaya napapasunod niya ito ay dahil sa dugo na nananalaytay sa kanya. Sa kagustuhan din niya na malaman ang tungkol sa kanilang angkan ay nabanggit na din ni Zulei kung gaano kalakas ang kanyang mga ninuno. Dagdag pa nito na sa sobrang lakas ng mga ito ay kinakakatakutan sila dito sa Land of Riot. Dito na din sinabi ni Zulei na pwede na umano siyang umalis dahil sapat na ang Sacred Corpse para protektahan ang isla kaya nagtaka siya na alam pala nito ang kanyang binabalak. Gusto niya na iwan dito sila Tanya dahil alam niyang delikado ang pupuntahan niya at ayaw niya na madamay pa ang mga ito. Kinaumagahan ay nilapitan nila Tanya si Zulei at dito na nila nalaman na pabalik na si Kenly sa Chilon. Kahit alam na nila nakapahamakan lang ang mapapala nila kung sundan nila si Kenly ay nagpasya pa din sila na sundan ito. Nalaman din kaagad ng mga kalaban na umalis na ng Flaming Sun Island si Kenly at patungo na ito sa Chilon. Iminungkahi ng isa sa mga ito na dakpin na din si Kenly para direkta na itong tanungin tungkol sa bagay na kailangan nila ngunit tinutulan ito ng isa dahil tinataglay na umano nito ang flesh-filling tombstone. Naatasan naman ng Great Elder si Enzo na asikasuhin na ang mga kasamahan ni Kenly na naiwan sa Flaming Sun Island at pinaumpisahan na din nito kay Jongo ang paghahanap kay Yushi sa Chilon. Habang nasa daan sila Enzo at Jongo ay nakasalubong nila sila Yandong at Xian. Matapos nilang batiin si Enzo ay inatake nila si Jongo sa pag-aakalang kalaban pa nila ito. Pero bago pa man maging seryoso ang labanan ay pinigilan na sila ni Enzo at umalis na para asikasuhin ang kanilang misyon. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay natunton na nila ang kinaroroonan nila Tanya. Dahil sa tingin ni Yandong ay kaya niya na ang mga ito ay nagboluntaryo siya na siya na lang mag-isa ang aatake. Pagkababa niya ay sinalubong siya ni Tin kaya nagamitan siya ng ilusyon nito. Ngunit hindi akalain nila Tin na napuruhan na din pala nito si Jin ng espada nito. Pero ilang sandali lang ay nagawa pa ni Jin na makaatake dahil ginamit pala ni Gaoyu ang demonic energy nito kay Jin. Nalaman kaagad ni Yandong na kapangyarihan ng Demon God ang tinataglay ni Gaoyu. Pagkalapit ni Gaoyu dito ay sinira naman nito ang bangka na sinasakyan nila. Dito na nagumpisang umatake si Gaoyu at nang tutulong na sana si Tanya ay madali lang siyang natalo ni Yandong. Dahil 3 sa Heavenly Sword ang ipinadala sa kanila ay alam nilang walang balak ang mga ito na buhayin sila. Kaya minabuti ni Jin na patakasin sila Tin at Tanya habang nilalabanan umano nila ni Gaoyu si Yandong. At siguradong kailangan din ng tulong ni Kenly kaya kailangan na nilang masundan ito. Kaagad na umalis dito sila Tanya at estratehiya din pala nila ito para mailayo ang isa sa Heavenly Sword dahil alam nilang susunod ang isa sa kanila. Kaya nang makaharap na nila si Xian ay inatake ito kaagad ni Tin. Nagawa nito na mahawakan si Tin dahil hindi umano uubra ang illusory form nito. Pero ayon naman kay Tin ay si Tanya ang ginamitan niya ng ilusyon para magamit nito ang malakas na kapangyarihan nito na nakatago lang. Dahil dito ay nagawa ni Tanya na makulong si Xian sa smelting furnace niya.
Ang hindi alam ni Sian ay siya din pala ang nahulog sa ilusyon dahil doon pala sa maliit na sugat na ilagay ni Tin ang kanyang illusory form. Kaya habang hindi pa ito makagalaw ay umalis na din sila kaagad dito. Matapos namang atakihin ni Yandong si Jin ay nagpasya na si Gaoyu na ilabas ang demonic form nito. Hindi din makapaniwala si Enzo na may taga-Chilon Continent ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Demon God. Kaya bago pa dumating ang oras na maging problema din sa kanila si Gaoyu ay nagpasya siyang iligpit na ito. Bagamat alam niyang hindi nila kaagad maililigpit ang Demon God ay hinayaan na lang muna nila ito sa ngayon at pinahanap niya kay Yandong si Sian para bumalik na sila sa Heavenly Sword Mountain. Nang makarating na si Kenli sa Armament Sect ay bumungad kaagad sa kanya ang sira-sirang mga gusali. Pinuntahan niya ang 12 Pillars at dito niya na nakita ang dalawang miyembro ng Black Voodoo Cult. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makarating sila sa kulungan. Pagkaalis ng mga ito kasama na si Jonggo ay pinasok niya ang kulungan na pinanggalingan ng mga ito at dito niya na nakita si Master Ying. Ilang sandali lang ay dumating din kaagad dito ang mga kalaban kaya niligpit niya ang mga ito. Napagpasyahan niya na ilabas si Master Ying dito habang nakikiusap naman ito sa kanya na isalba ang Armament Sect. Nang makaharap ni Louis ang kanyang lola ay napag-usapan muna nila ang mga nangyari sa Divine Mausoleum. Katapos ay dito na natanong ni Louis ang tungkol kay Limo na ikinagulat naman ng kanyang lola dahil nalaman niya ito kaagad. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ng Heavenly Sword Mountain kay Limo kaya nabanggit na ng kanyang lola na hindi lang Heavenly Sword Mountain ang sangkot dito kundi pati na din ang ibang sekta. Dagdag pa nito na plano din nito na irekomenda siya para maging kapalit sa posisyon ni Limo. Kaya dito na din niya sinabi na kung nangyari lang umano ito bago siya magpunta sa Divine Mausoleum ay posibleng tanggapin niya ang oportunidad ngunit sa ngayon ay wala na siyang pakialam dito dahil may isang tao ang nagpaunawa sa kanya na marami pang bagay ang mas mahalaga. Ngunit ayon naman sa kanyang lola na pwede niyang gamitin ang posisyon na ito kung gusto man niyang matulungan si Limo at ang kanyang mga kaibigan. Nang mapadpad sa dalampasigan sila Gaoyu ay may isang lalaki ang lumapit sa kanila. Hindi ito namukhaan ni Gaoyu dahil nawalan ulit siya ng malay. Pagkagising niya ay naramdaman niya kaagad na nasa Netherrealm na siya. Dumating dito si Maru na siyang nagligtas sa kanila at natandaan niya din ito kaagad ngunit bilang isang kalaban. Nagpaliwanag na lang si Maru na nakontrol lang umano siya ni Keito nung mga oras na iyon. Nang lalabas na siya para hanapin si Jin ay sinabi din ni Maru na inaasikaso na ito ngayon ang kanyang nobya. Si Ru pala ang tinutukoy niyang nobya niya umano na dumating din dito para dalhan si Gaoyu ng gamot. Nagtaka si Gaoyu na nandito sila sa Netherrealm kaya dito na sinabi ni Ru ang pag-atake sa Armament Sect ng mga grupo na nakipagsabuatan sa Profound Heaven Alliance. Inakala nila na tutulungan sila ng Heavenly Sword Mountain ngunit kasabwat din pala ang mga ito. Nang mabanggit ni Ru na taga Black Voodoo Cult ang umatake sa kanila ay naalala muli ni Gaoyu ang kalagayan ni Kenli. Habang naglalakad na sila Kenli palabas ng Armament Sect ay nalaman ni Kenli na hinahanap ng mga taga Black Voodoo Cult si Yushi. Kaya dito na din niya tinanong si Master Ying kung saan ito itinago si Yushi. Bigla namang dumating dito sila Jonggo kaya nang malaman ni Kenli na ito ang nagpasimuno sa pag-atake sa Armament Sect at sa naghahanap kay Yushi ay kaagad niya itong sinugod. Nagpalitan sila ng atake hanggang sa mapunta sila sa 12 Spirit Pillars. Tumulong na din dito ang mga alagad ni Jonggo ngunit mabilis lang silang niligpit ni Kenli. Akala ni Kenli ay hindi na uubra pa sa kanya ang Cursed Worm ngunit ibang level na pala ang Cursed Worm ni Jonggo kumpara kay Yihaw kaya hindi niya namalayan kung kailan siya nalagyan nito ng Cursed Worm. Tinanong naman siya nito kung saan umano makikita ang secret treasure ng kanilang angkan dahil isa din ito sa hinahanap ng mga ito. Sinubukan niya na gamitin ang 12 Spirit Pillars para kontrolin ang poison sa pamamagitan ng pagselyo nito sa kanyang katawan ngunit napigilan siya kaagad ni Jonggo. Dumating dito si Master Ying at para mailigtas si Kenli ay isinakripisyo nito ang kanyang sarili para magamit niya ang Blood Seal. Dahil dito ay matagumpay nitong nailigtas si Kenli at bago pa man ito pumanaw ay nakiusap ito muli kay Kenli na iligtas at protektahan ang ibang residente ng Armament Sect. Nang babanggitin na sana nito ang kinaroroonan ni Yushi ay binawian na ito ng buhay. Nagpatuloy si Kenli sa paghahanap kay Yushi ngunit nang makarating siya sa kagubatan ay dito na siya bumagsak at nawalan ng malay. Dinala naman nila Maru si Gaoyu sa isang silid at dito niya na nakita si Yushi. Kasalukuyan itong wala sa katinoan dahil sa demonic energy kaya nilapitan ito ni Gaoyu para pakalmahin. Ngunit nakawala lang ito at paulit-ulit na inatake si Gaoyu. Nang mapansin ni Gaoyu na parang humihina ang demonic energy ni Yushi ay naisip niya na baka dahil ito sa kanyang singsing. Kaya pagkasugod niya ay ginamit niya ito para higupin ang demonic energy sa katawan ni Yushi dahilan para bumalik na ito sa katinoan.
Habang pinag-uusapan nila ang nangyari kay Yushi at ang ipinakitang kapangyarihan ni Gaoyu ay dumating naman dito ang Horned Demon na nakalaban dati nila Kenli at Yushi na si Mel. Tinawag nitong Demon God si Gaoyu na matagal na umano nilang hinihintay. Bumalik naman si Sean sa Dark Shadow Tower para isakatuparan na ang naging usapan nila ni Yangzu. Bago pala siya magpunta ng Land of Riot ay nagpakita muna siya dito para makiusap kay Yangzu na buhayin muli si Yeong. Ngunit may hinihingi itong kapalit at ito ay ang treasure sa Divine Mausoleum. Kasama ang alalay nito ay dinala siya sa pinagkulungan ng kaluluwa ni Yeong pero bago pa man buksan ni Yangzu ang pinto ay ipinalabas muna sa kanya ang treasure. Tuwang-tuwa naman si Yangzu nang makita ang treasure kaya binuksan na nito ang pinto. Pagkapasok niya ay laking gulat niya nang makita ang soul-devouring beast kasama ang kaluluwa ni Yeong. Dito na din pumasok si Yangzu at sinabihan siya na dahil sa malaking pinsalang natamo ng kaluluwa ni Yeong ay ito na lang ang magiging silbi nito. Sa galit ni Sean ay inatake nito si Yangzu nang walang tigil hanggang sa madakip niya ito. Hindi akalain ni Yangzu sa laki ng ipinagbago sa kanyang kapangyarihan. Biglang dumating dito ang alalay nito para atakihin siya ngunit madali lang niya itong nailigpit. Akala ni Yangzu ay hindi siya kayang iligpit ni Sean ngunit dito siya nagkakamali dahil ibang-iba na pala ang Sean na kilala niya. Makalipas ang ilang oras matapos ang pagpanaw ni Master Ying ay dumating naman dito si Kaito. Biglang lumabas mula sa katawan ni Master Ying si Jonggo dahil dito lang pala ito nagtago. Kaya dito na din sinabi ni Kaito ang hinala niya kung saan nila pwedeng makita si Yushi. Kung makumpirma niya na ito ay kaagad niya din umano itong ipapaalam kay Jonggo. Nilapitan naman si Kenli ng alagang lobo ni Limo kaya nagising ito. Pagkabangon niya ay may ipinarinig itong mensahe sa kanya mula kay Limo. Ayon sa mensahe ay pinapapunta siya nito sa Herb Mountain. Kasalukuyan palang nandito ang ibang mga armament sect disciples kasama si Lanxi at ibang Zumaw. Ngunit kaharap din nila ang ibang angkan ng Profound Heaven Alliance na naatasan para iligpit na silang lahat. Para mabigyan ng oras ang iba at si Elder Mahay na makatakas ay lumikha si Lanxi ng barrier para pigilan ang atake ng mga kalaban. Ngunit ilang sandali lang ay inatake na siya gamit ang soul beads kaya nabasag ang kanyang barrier na nagdahilan para maputol din ang isa niyang braso. Sinundan ito ng atake ng kalaban para iligpit na sana siya ngunit biglang dumating dito si Ban kasama sila Yel at Zong. Hindi pala sumapi ang mga ito sa Profound Heaven Alliance dahil tanging si Jin lang ang kinikilala nilang pinuno. At bilin nito na protektahan ng armament sect kaya ito ang kanilang susundin. Habang nasa loob na sila Elder Mahay kasama ang dalawang Zumaw ay hindi nila nasundan ang kanilang mga kasamahan. Dumating dito si Kenli na nawawala din kahit palagi silang nagpupunta sa lugar na ito nung mga bata pa sila dahil ginawa pala ng kanyang lolo ang kuweba na ito. Nagulat naman si Yel nang magsilutangan sa kinatatayuan niya ang mga soul beads. Bigla itong sumabog pero nang mawala ang usok ay nakapasok na sila sa kuweba. Nasa di kalayuan lang din pala sila Tanya at Tin na natatano din ng Herb Mountain. Alam ni Tanya na ito ang hometown nila Kenli at kung saan din ginawa ng lolo nito ang ibang mga items. Bigla namang may sumugod sa kanya at ito pala ay ang alagang lobo ni Limo. Dahil sa pinsalang natamo ni Yel ay alam ng mga kalaban na hindi sila kaagad makakalayo kaya nilapitan kaagad ng mga ito ang kuweba. Pero bago pa man makapasok ang mga ito ay dumating naman dito si Kenli at pinasabugan ng Terminator Profound Bomb ang butas ng kuweba. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay nakita din ito nila Tanya. Alam nila na sanhi iyon ng isang Terminator Profound Bomb kaya naisip nila kaagad na kagagawan iyon ni Kenli. Dahil sa pagsabog ay natabunan tuloy ng mga gumuhong bato ang butas. Nagpatuloy sa paglalakad sila Kenli papunta sana sa kabilang lagusan ngunit hindi pa din niya maalala ang tamang daan. Kaya nagalit na sa kanya si Ban at habang hawak-hawak nito ang kanyang damit ay bigla namang sumampong ang cursed worm kaya dito na din nalaman nila Lanxi na meron din pala siya nito. Pero pinilit niya pa din na tumayo para magpatuloy sa paglalakad at dito niya na na-imagine si Yushi na gusto siyang pahabulin katulad ng ginagawa nila nung mga bata pa sila. Hinabol niya naman ito kaya sinundan din siya nila Lanxi. Hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng mga wooden pillars. Nakita ni Zhang ang mga glyphs na katulad sa mga nasa 12 spirit pillars. Walang masyadong alam dito si Kenli kaya naisip niya na lang na baka daanan din ito papunta sa Netherrealm. Sinubukan niyang i-activate ito ngunit hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Bigla namang dumating dito ang kalaban kasama ang alagad nito. Sinugod ito ni Ban ngunit hindi siya makapaniwala na isa palang malaking halimaw ang kasama nito. May kakayahan ang mga taga-Yama Palace na pagsamasamahin ang kapangyarihan ng kanilang mga alagad basta nasa madilim na lugar lang. Tinulungan ni Yel si Ban para makawala ito sa pagkakahawak ng halimaw.
Pinilit naman ni Kenly na tumayo at ginamit ang teknik na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Sa pamamagitan ng mga wooden pillars ay nagamit niya ang kapangyarihan ng God of Thunder dahilan para maparalisa ang halimaw. Kasabay nito ay na-activate din niya ang teleportation portal kaya kaagad na lumapit sila Lanxi kay Kenly. Nang ma-teleport na silang lahat ay dito na din nawala ng malay si Kenly. Balak na sana ng kalaban na iligpit si Kenly ngunit bigla silang inatake ng mga bala ng pana na nagliliyab kaya dali-dali silang nagtago. Ito pala ay sila Tanya at Tin at dahil sa kapangyarihan ni Tanya ay hindi na nakapalagpa ang kalaban. Hindi naman makapaniwala si Limo na kasama niya na ding nakakulong si Louie. Ito ay dahil sinubukan nitong alamin ang totoong katauhan ng Great Elder. Bagamat alam niyang makakatulong ang posisyon na ibibigay sana sa kanya ng Heavenly Sword Mountain ay hindi niya nakaya pang maghintay pa ng matagal. Nang nasa taas na siya ng gusali na kinaroroonan ng Great Elder ay narinig niya ang usapan ng Council of Elders na parang ginagamit lang ng mga ito ang Heavenly Sword Mountain. Ngunit nahuli din siya kaagad ng Great Elder kaya wala na siyang nagawa sa kapangyarihan nito. Dahil natulala siya nang maalala ang Great Elder ay ginamit ni Limo ang kanyang dugo para gisingin siya. Katapos ay tinanong siya ni Limo kung gusto pa din niya umanong maging estudyante nito. Dinala ni Mel sila Gaoyu sa isang bahay at dito lang din nalaman ni Gaoyu na si Limo ang nag-utos kina Maru na dalhin si Yushi dito. Alam niyang ikakapahamak ni Yushi ang demonic energy sa Netherrealm kaya dito na din sinabi ni Mel na umaasa lang umano si Limo sa kanya dahil alam nito na may kakayahan siyang mapigilan ang demonic energy kay Yushi. Dito na din nasama sa usapan ng lolo ni Kenly at bakit siya inampon nito. Sinadya talaga umano ni Kensha na hanapin siya dito sa Netherrealm dahil alam nitong siya ang reincarnation ng Demon God at kaya wala siyang maalala ay dahil sinelyo nito ang kanyang mga alaala matapos siyang kunin nito. Wala naman silang kaalam-alam na nasa labas na pala si Jonggo. Kaya makalipas ang ilang oras ay nalaman na lang nila na inaatake na sila. Nang tiningnan ni Gaoyu ang likod ng Horned Demon na nagsumbong sa kanila ay dito na nila nalaman na sanhi ito ng Cursed Worm kaya naisip din nila kaagad ang Black Voodoo Cult. Nakita naman nila si Jin na sinasabihan ang mga Horned Demon Warriors kung paano haharapin ang mga kalaban. Sinabihan ni Mel si Yushi na bumalik muna sa silang site dahil mas ligtas umano siya dito. Hindi naman sang-ayon dito si Yushi dahil mas gusto niyang lumabas para hindi na madamay ang mga Horned Demon Warriors. Dinala naman nila Tanya at Tin si Kenly sa inn para dito muna ito pagpahingahin. Katapos ay nagpa siya si Tanya na lumabas muna para maghanap ng mabibilhan ng gamot. Hindi nila alam na sinusubaybayan na pala sila ng mga taga-Kesha clan. Kaya habang binabantayan ni Tin si Kenly ay biglang nagpakita ang mga ito ngunit bigla ding nawala si Tin. Nasa likod na pala nila si Tin at sa isang atake lang niya ay mabilis niyang natalo ang mga ito. Nang mapagtanto niya ng mga taga-Kesha ang mga ito ay may bigla na namang umatake sa kanya at ito pala ay si Luli na nabuhay muli kaya nagulat siya dito. Muli itong umatake sa kanya hanggang sa magawa niyang magapos ito. Ngunit pagkatalikod niya ay nagulat siya nang hawakan siya nito. Nang masugatan nito ang kanyang leeg ay bigla itong hinawakan ni Kenly. Katapos ay nagyelo na ang kamay nito at kaagad na naputol. Nagising na pala ang isang katauhan ni Kenly at habang hinihila niya si Luli ay unti-unti na din itong napupuno ng yelo. Gamit lang ang isa niyang daliri ay pinalibutan niya ng yelo ang buong paligid kaya nadamay dito ang ibang kalaban pati na ang mga may-ari ng inn. Hanggang dito na lang muna ang kwento ng Spirit Realm. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina